Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2205-13. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang 6 na talampakan haba na bara sa kamay ni Stanley ay inukit ng hindi matukoy na mga guhit. Mula sa malayo, ito ay mukhang simple, ngunit kung titingnang mabuti, ito ay tila sinaunang panahon. Nang ipadala ni Stanley ang kanyang Saint Origin sa 6 na talampakan ng haba. Sa isang kisap lang ng mata, parang nabuhay ang mga drawing. Nagsimula itong maglabas ng nakakasilaw na gintong liwanag tulad ng araw at isang malakas na aura. Maraming tao ang nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ito ang Dharma Rod. Sumigaw si Justin sa pagkaalarma na naging dahilan upang bumalik sa katinoan ang mga tao sa eksena. Isa-isang lumingon silang lahat sa 6 na talampakan ng haba na baras na naglalabas ng gintong liwanag sa kamay ni Stanley. Sa sandaling ito, naging sentro ng atensyon ng lahat ang 6 na talampakang pamalo. Dharma Rod. Parang pamilyar iyon. Nakakunot ang noo ng isang Golden Flame Elder ng Fire Worship Sect habang malalim ang iniisip. Gayunpaman, naputol ang kanyang pag-iisip nang sumigaw ang isa pang Golden Flame Elder mula sa Fire Worship Sect, Dharma Rod. Hindi ba iyon ang isa sa 10 mahusay na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking? Isa rin itong defensive at offensive na Super Saint Weapon. Pagdating sa opensa, ang Dharma Rod ay mas mababa lamang sa isang purong offensive na Super Saint Weapon tulad ng Traceless Sword. Ito ay higit na nakahihigit kumpara sa ordinaryong 1000 Inscription Saint Weapons. Hindi lamang iyon, ngunit mayroon din itong malakas na kakayahan sa pagtatanggol. Hindi ako makapaniwala na si Stanley ang may Dharma Rod. Napahamak na tayo. Kumbaga, maliit na ang tsansa ng Guardian Alvin na manalo. Ngayong nailabas na ni Stanley ang Super Saint Weapon, ang Dharma Rod, ang resulta ng labanang ito ay naayos na. Tukuyin ang kanilang tagumpay sa isang galaw lang. Nagtataka talaga ako kung saan kinukuha ni Guardian Alvin ang kanyang kumpiyansa. Ngayong nailabas na ni Stanley ang Dharma Rod, natatakot ako na mahirap para sa kanya na makayanan ang isang casual na suntok mula kay Stanley kahit na gamitin niya ang lahat ng kanyang lakas. Dahil tutukayan nila ang kanilang tagumpay sa isang galaw lang, walang paraan na magpipigil si Stanley. Mahirap para sa Guardian Alvin na iligtas ang kanyang buhay kung tatama si Stanley gamit ang kanyang pamalo. Ang Golden Flame Elders at ang Vice Hall Masters ng Enforcement Hall mula sa Fire Worship Sect ay umiling habang nagbubulungan sila sa isa't isa. Wala sa kanila ang nag-isip na si Alvin ay may tsansa na manalo. Hindi naman sa mas mataas ang tingin nila sa mga tagalabas at minamaliit ang sarili nila, nagiging makatotohanan lang sila. Wala silang choice kundi tanggapin ang kanilang kapalaran. Gusto niyang matukoy ang tagumpay sa isang hakbang lamang. Ang 4 na Guardians at 2 Vice Sect Leaders ng Fire Worship Sect ay nanambalik ang kanilang pakiramdam. May mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Bakas din sa mga mata nila ang kawalan ng kakayahan. Nagulat sila nang sabihin ni Alvin kay Stanley na dapat nilang matukoy ang kanilang tagumpay sa isang hakbang lamang. Kung ito ay isang normal na labanan lamang, maaaring hindi ilabas ni Stanley ang lahat ng kanyang lakas at mapatay si Alvin. Gayunpaman, dahil tutukayan nila ang kanilang tagumpay sa isang hakbang lamang, walang duda na ilalabas ni Stanley ang lahat ng kanyang lakas upang magarantya ang kanyang tagumpay. Sa oras na iyon, mayroon lamang isang malungkot na kinalabasan para kay Alvin. Bagamat ang karamihan sa mga tao ay nag-iisip na si Alvin ay mamamatay, may ilang mga tao na nakaramdam ng pag-asa nang makita nila kung gaano tiwala si Alvin. Gayunpaman, nasira ang kanilang pag-asa nang kunin ni Stanley ang Super Saint Weapon, ang Dharma Rod. Si Stanley ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land. Sa tulong ng Super Saint Weapon, ang Dharma Rod, lalo siyang lalakas. Dahil dito ang mga tao mula sa Fire Worship Sect ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Sa kabilang banda, nataranta ang mga tao mula sa Black Ketre Sect nang makita nilang kinuha ni Stanley ang Super Saint Weapon, ang Dharma Rod. Plano ni Lord Stanley na gumamit ng Super Saint Weapon sa kanyang pakikipaglaban kay Alvin. Ito ay natigilan ng 2 Vice Sect Leader ng Black Ketre Sect. Brother Stanley, hindi ba ito isang overkill? Kailangan bang gumamit ng Super Saint Weapon para harapin si Alvin?
Plano ko siyang supulan at ibalik siya sa Black Ketresek para ma-interrogate natin siya tungkol sa pseudo-realm na naiwan ng tatlong eminent devils. Ang sect leader ng Black Ketresek na nagulat ay mabilis na ipinadala ang kanyang boses kay Stanley. Kung hindi kinakailangan, talagang ayaw pa niyang patayin si Alvin. Mr. Stanley. Sa oras na ito, ang Violet Dragon King at ang White Tiger King ng Black Ketresek ay nag-transmit din ng kanilang mga boses kay Stanley at nagsabi ng mga katulad na salita. Nag-aalala silang papatayin ni Stanley si Alvin sa isang strike lang. Huwag kang mag-alala, sagot ni Stanley, dahil tutukayan natin ang ating tagumpay sa isang welga, tiyak na ilalabas ni Alvin ang lahat ng kanyang lakas. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ko para kontrahin ang kanyang pag-atake, ngunit sisiguraduhin kung maliligtas ang kanyang buhay. Kung tutuusin, makikinabang din ako kung malalaman natin ang sekreto ng pseudo-realm na iniwan ng tatlong eminent devils. Ang sect leader ng Black Ketresek, ang Violet Dragon King, at ang White Tiger King ay napanatag nang marinig nila ang mga salita ni Stanley. Dharma Rod. Isang Super Saint weapon. Napasimangot si Alvin nang makita niyang naglabas si Stanley ng isang Super Saint weapon. Ito ay wala sa kanyang inaasahan. Narinig na rin niya ang tungkol sa Super Saint weapon, ang Dharma Rod, dati. Alam niyang kaya nito ang parehong depensa at opensa. Bagamat ang lakas ng opens iba nito ay hindi ang pinakadakila sa 10 mahuhusay na Super Saint weapons sa 10 Great Saint weapons rankang, mas malakas pa rin ito kaysa sa Super Saint weapon tulad ng Devil Seal Tablet at higit na nakahihigit sa 1000 Inscription Saint weapons. Mayabang na tumawa si Stanley nang makita niyang nakasimangot si Alvin. Alvin, siguradong nabigla ka na mayroon din akong Super Saint weapon, di ba? At saka, ito ay mas praktikal na sandata kumpara sa Devil Seal Tablet. Oo, kailangan kong aminin na medyo nagulat ako. Sa sandaling ito, muling naging kalmado ang ekspresyon ni Alvin. Ang Sun Saint Origin ay patuloy na lumabas sa kanyang katawan. Kung ako ay isang Devil Cultivator, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na patayin ako gamit ang Devil Seal Tablet. Nakakalungkot para sa iyo na hindi ako demonyo. Mapanuksong sabi ni Stanley. Ang Devil Seal Tablet ay maaari lamang sugpuin ang mga Devil at Devil Cultivator. Ito ay ganap na walang silbi laban sa mga tao. Masyado kang magsalita. Kumunat ang noo ni Alvin bago siya nagsabi, tingnan natin kung sino ang magwawagi sa laban na ito sa loob ng 3 paghinga. Sa gusto mo. Nang marinig ni Stanley ang mga salita ni Alvin, ang kanyang tingin ay naging malamig habang ang Saint Origin sa katawan ay tumataas. Ang ginintoang liwanag ng Dharma Rod ay naging mas maliwanag. Samantala, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at isang simple at walang palamuti na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang espadang ito ay walang iba kundi ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword. Jasper Celestial Sword, dati ay itinatago kita sa tuwing ginagamit kita para talunin ang aking mga kaaway. Gayunpaman, ngayon, ipapakita ko ang lakas ng isang Celestial Supreme Treasure para makita ng lahat. Ipapakita ko sa kanila kung gaano kawalang silbi ang isang Super Saint weapon sa harap mo. Bumantong hininga si Alvin habang nakatingin sa Jasper Celestial Sword. Nanlamig ang kanyang mga mata. Nagpasya si Alvin na huwag itago ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, dahil ayaw niyang sayangin ang kanyang Sun Saint Origin para lang itago ang Jasper Celestial Sword. Kailangan niya ang lahat ng mayroon siya dahil ang kanyang kalaban, si Stanley, ay ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stage. Bukod dito, kinuha pa ni Stanley ang Dharma Rod, isang Super Saint weapon. Hindi siya maaaring gumawa ng isang pagkakamali sa lahat. Kung hindi, baka mamatay siya. Pinlano ni Alvin na ipadala ang lahat ng kanyang Sun Saint Origin sa Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, upang palabasan ang kanyang pinakamakapangyarihang sword strike hanggang sa kasalukuyan. Ang isang welga na ito ang magtatakda ng kanyang buhay o kamatayan. Tungkol sa mga kahihinatnan ng pagsisiwalat ng Jasper Celestial Sword, hindi ito pinag-isipan ni Alvin dahil wala siyang karangyaan ng panahon ngayon. Sa sandaling ito, gusto lang niyang ilabas ang kanyang pinakamalakas na sword strike kay Stanley. Gusto ni Alvin na makita kung sino sa kanila ang mas malakas. Siya ba o si Stanley ang magiging pinakamalakas na tao sa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land? Ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, ay hindi nakakuha ng atensyon ng sinuman nang ilabas ito ni Alvin dahil sa simpleng hitsura nito.
Swoosh! Gayunpaman, sa sandaling pumasok ang Sun Saint Origin ni Alvin sa Jasper Celestial Sword, nagsimula itong kuminang ng napakaliwanag. Sa una, ang ilaw ay ginto. Maya-maya, naging pula ito bago naging napakaraming kulay. Sa huli, naging kulay abo ang mga kulay. Makikita ang maliliit na kidlat sa paligid ng Jasper Celestial Sword. Kasabay nito, isang malupit at mapangwasak na aura ang lumabas sa Jasper Celestial Sword. Maraming tao ang nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugad habang sila ay nanginginig ng hindi sinasadya. Bago pa sila makapag-react, lumipas na ang span of 3 breath. Sa sandaling matapos ang tagal ng 3 paghinga, umungal si Stanley. Bang! Nanginginig ang langit. Buong lakas na sinugod ni Stanley si Alvin sa kalangitan. Sa isang kisap lang ng mata, naisara na niya ang kalahati ng distansya sa pagitan nila ni Alvin. 2,206. Naramdaman din ni Stanley ang mapanirang aura na inilabas ng Jasper Celestial Sword. Gayunpaman, hindi siya nag-isip tungkol dito dahil ang span ng 3 paghinga ay pataas. Natipon na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at oras na para hampasin. Boom! Dumagundong. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga tunog ng pagsabog. Nang isara ni Stanley ang kalahati ng distansya sa pagitan nila ni Alvin, bigla siyang huminto habang nagsimulang mag-vibrate ang Dharma Rod, ang Super Saint Weapon. Nagpakawala siya ng isang primeval na alulong habang ang Saint Origin ay patuloy na lumalabas sa kanyang katawan. Kasunod nito, ang kanyang katawan ay nagsimulang lumaki ng misteryoso. Hindi nagtagal bago siya naging isang higanteng may taas na 3 metro. Si Stanley na naging isang higanteng 3 metro ang taas ay mukhang mandirigma ni Buddha. Ang kanyang robe na napunit ay nagpapakita kung gaano kalaki ang kanyang katawan. Ang kanyang mahabang puting buhok ay tumayo sa dulo nito, lumalaban sa gravity. Ito ay kahawig ng matutulis na spike. Samantala, ang gininto ang liwanag mula sa Dharma Rod ay naging mas maliwanag nang lumiwanag ito sa kalangitan. Ito ay tila isang makalangit na haligi at naglalabas ng nakakapanghinayang aura. Sa sandaling ito, ang hangin sa paligid ng Stanley ay nanginginig saglit bago tila huminto ang oras. Isang nakakatuwang tunog ang maririnig habang ang enerhiya ni Stanley ay bumangga sa puwersa mula sa Dharma Rod. Alvin, kunin mo ito. Sigaw ni Stanley na tila nag-transform bilang isa sa mga mandirigma ni Buddha. Sumakay siya kay Alvin sa bilis ng kidlat. Sa tuwing ibababa niya ang kanyang mga paa, parang gumuho ang isang malaking bundok. Nayanig ang lupa sa kanyang gising. Itinaas niya ang Dharma Rod at hinampas ang lilang figure sa di kalayuan habang ang Saint Origin ay patuloy na umaahon palabas sa kanyang napakalaking katawan. Boom! Dumagundong. Hindi lamang ang welga ni Stanley ay naglalaman ng puwersa ng isang nakakasakit na divine ability, ngunit naglalaman pa ito ng isang rod martial tactic. Bagamat mukhang simple ang mga galaw habang iwinawagayway niya ang pamalo sa paligid, naglalaman ito ng lahat ng kanyang lakas. Sa sandaling tumama siya, mauubos niya ang lahat ng kanyang lakas at ang kapangyarihan ng Dharma Rod. Sa sandaling tumama si Stanley, tila bumagsak ang langit. Ang mga ulap ay nahawi ng mga unos na nag-iwan ng pagkawasak sa kanilang mga kalagayan. Tumama kay Alvin ang pamalo na tila kayang maghiwalay ng langit. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang isang bulubunduking presyon na idiniin sa kanya. Parang hindi siya nag-iingat, magiging pulp siya. Boom! 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 Ang mga tunog ng pagsabog ay patuloy na tumutunog sa hangin habang ang Dharma Rod ay bumabagsak patungo kay Alvin. Sa kritikal na sandali, sa wakas ay nakakilos si Alvin. Teknolohiya sa pagkontrol ng espada. Sumigaw si Alvin. Ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, na ganap na napuno ng kanyang Sun Saint Origin ay lumipad palabas. Swish! Ang maikling tunog ng pagsipol ng espada sa hangin ay lumitaw na sinamahan ng isang sinag ng espada. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Alvin ay ganap na walang laman ang loob. Umindayog siya sa kaliwa at kanan na parang babagsak. Nang mabawi niya ng kaunti ang kanyang Sun Saint Origin, mabilis niyang pinatatag ang kanyang paa. Walang kulay ang mukha niya. Gayunpaman, walang nagbigay pansin kay Alvin. Ang atensyon ng lahat ay nasa Dharma Rod na tumatama mula sa kamay ni Stanley dahil karamihan sa kanila ay hindi makahuli ng anumang bakas ng pambihirang espada na lumipad mula sa kamay ni Alvin.
Ang espada ay tila naglaho sa manipis na hangin habang ito ay nagpakawala ng panandaliang sigaw ng espada. Ang bilis. Ang ihilang powerhouses lang sa 8th form of the Saint Celestial Stage tulad ni Justin mula sa Fire Worship Sect, ang Violet Dragon King, at ang White Tiger King mula sa Black Ketre Sect ay nakagawa ng isang maliit na sulyap sa sinag ng espada ng napakahirap. Wala silang oras na mag-react dahil sa bilis ng lahat. Paano ito posible? Nang ang Jasper Celestial Sword ay lumipad mula sa kamay ni Alvin at naging isang sword ray, isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Stanley. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwala. Ang bilis ng Jasper Celestial Sword ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Ito ay mas mabilis kaysa sa kanya kapag siya ay hamampas. Kung ang kanyang Saint Origin ay malapit sa isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage, kung gayon ang bilis ng Sword Ray ay walang alinlangan na mas malapit sa bilis ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Sa katunayan, ang bilis nito ay maihahambing sa isang powerhouse na nakalusot sa 9th form ng Saint Celestial Stage 9th form at hindi na-stabilize ang kanyang cultivation base. Kung makakaligtas ako sa kalamidad na ito o hindi ay depende sa welga na ito. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang sarili nang lumipad ang Jasper Celestial Sword mula sa kanyang kamay. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas sa hampas na ito. Iyon ang pinakamalakas niyang welga hanggang ngayon. Swoosh! Ang Jasper Celestial Sword na sakam na sumipsop sa Sun Saint Origin ni Alvin ay lumipad mula sa kanyang kamay na parang isang kabayong walang pigil. Ang bilis nito ay hindi makapaniwalang mabilis. Nagmamadali itong lumabas upang salubungin ang Dharma Rod ni Stanley sa bilis ng liwanag sa isang nangingibabaw na paraan. Swish! Ang Jasper Celestial Sword ay lumipad sa kalangitan sa napakabilis na bilis na wala itong iniwan na baka sa likuran nito. Siya! 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 Sinabayan ng mahinang tunog, kumikinang ang dulo ng Jasper Celestial Sword bago ito bumangga sa Dharma Rod. Ang sandali bago sila nagbanggaan ay ang kalmado bago ang bagyo. Ang sinag ng espada mula sa Jasper Celestial Sword ay tumagos at nadaig ang gininto ang liwanag ng Dharma Rod ng walang anumang kahirapan. Sabay-sabay. Klang! Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng pagbangga ng bakal. Slash! Maya-maya pa ay narinig na rin ang tunog ng hinihiwa ng laman. Nang bumangga ang Jasper Celestial Sword sa Dharma Rod, inilabas nito ang mapanirang kapangyarihan nito na tila kayang sirain ang mundo. Pinalipad nito ang Dharma Rod at naputol ang braso ni Stanley mula sa saksakan nito. Bumulwak ang dugo mula sa balikat ni Stanley, na lumikha ng isang malagim na eksena. Matapos mahiwalay ang Dharma Rod at ang brasong nakahawak dito sa katawan ni Stanley, lumipad ito sa malayong parang isang palaso na ipinutok mula sa busog nito. Nawala ito sa paningin ng lahat sa isang iglap lang. Gayunpaman, kulang pa rin ang bilis nito kumpara sa Jasper Celestial Sword. Ang puwersa mula sa Jasper Celestial Sword na tila kayang sirain ang mundo ay hindi lamang nagpatomba sa Dharma Rod mula sa Stanley, ngunit naputol pa nito ang braso ni Stanley. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng isang segundo. Pagkatapos nito, bumagal ang takbo ng Jasper Celestial Sword ngunit hindi nito binago ang trajectory nito habang patungo ito sa Stanley. Ito ay patungo sa lugar sa pagitan ng mga kilay ni Stanley. Tila hindi titigil ang espada hanggang sa mamatay si Stanley. Nakaramdam ng panginginig si Stanley sa kanyang mga gulugad na para bang may nagbuho sa kanya ng isang balde ng malamig na tubig. Isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Stanley nang makita niya ang espada na patungo sa lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay. Naalarma siyang sumigaw, "She asterisk T." Nang malapit nang tumusok ang Jasper Celestial Sword sa pagitan ng mga kilay ni Stanley. Whoosh! Isang figure ang tumalon mula sa napakalaking katawan ni Stanley. Ito ang mas maliit na figure ni Stanley. Ang figurang ito ay agad na tumakas sa malayo pagkatapos nitong sabihin, "Black Ketre Sect." Fire Worship Sect. Ako, si Stanley, ay maaalala magpakailanman ang puot na ito. Hindi nagtagal bago nawala ang figure. Splat! Kasabay nito, ang Jasper Celestial Sword ay tumagos din sa pagitan ng mga kilay ni Stanley, na naging sanhi ang pagtilamsik ng dugo kung saan-saan. Soul Detaching Form. Bagamat tila nagawa ni Alvin na patayin si Stanley gamit ang Jasper Celestial Sword, alam niyang ang kaluluwa ni Stanley ay nakatakas sa huling segundo. Ang kanyang kaluluwa ay tumakas na sa malayo sa sandaling ito.
Ang napatay niya ay ang katawan lamang ni Stanley, isang walang laman na shell ngayong wala na ang kaluluwa ni Stanley sa katawan nito. Ang ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage ay kilala rin bilang Soul Detaching Form. Kapag ang isang powerhouse ay nalinang sa antas na ito, ang kanyang kaluluwa ay magiging malaya mula sa mga tanikala ng kanilang mga katawan. Ang kaluluwa ay magagawang gumana ng normal kahit na wala ito sa pisikal na katawan nito. Kung ang pisikal na katawan ay nawasak, ang kaluluwa ay maaaring lumikha ng isang katawan pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng panahon. 2,207. Sayang lang at naubos ko na ang Sun Saint origin sa katawan ko. Kung hindi, maaari kong habulin ang kaluluwa ni Stanley. At saka, dahil ang kaluluwa ko ay nasa Sun's Flame lang ng Saint Celestial Stage, hindi ako makakapag-cast ng kahit anong soul offense technique para habulin din siya. Napabuntong hininga si Alvin nang makita niyang tumatakas si Stanley. Hindi sa ayaw niyang patayin si Stanley, ngunit sa kasalukuyan ay wala siyang kapangyarihan na gawin iyon. Matapos ihagis ni Stanley ang soul detaching technique na exclusive sa mga powerhouse o higit pa sa 8th form of the Saint Celestial Stage, kahit na ang kanyang bilis ay hindi nito pinakamataas, ito ay ang bilis pa rin ng isang powerhouse sa 8th form of the Saint Celestial Stage. Base sa mga sinabi niya bago siya umalis, parang may hinanakit din siya sa Black Ketresek. Isang bakas ng pagkalito ang makikita sa mga mata ni Alvin nang maisip niya ang tungkol sa paghihiwalay ng mga salita ni Stanley. Bukod dito, parang napupuot siya sa Black Ketresek kaysa sa Fire Worship Sect. Dumating si Stanley upang tulungan ang Black Ketresek. Gayunpaman, dahil doon, nawala ang kanyang katawan at kinailangan niyang tumakas sa isang kahabag-habag na kalagayan. Dahil nawala ang kanyang pisikal na katawan, maaari lamang siyang magnakaw ng katawan ng iba o lumikha ng bagong katawan para sa kanyang sarili. Maaari lamang niyang maibalik ang kanyang buong kapangyarihan kung lilikha siya ng isang bagong katawan, ngunit mas magtatagal para magawa niya iyon. Nagpasya siyang tulungan ang Black Ketresek kapalit ng ilang benepisyo. Ang kasabihang, going out for wool, but coming home shorn, ay naglalarawan sa kanya ng perpekto sa sandaling ito. Siguradong hindi niya inaasahan ang ganoong resulta. Si Stanley ay dapat nagalit sa Black Ketresek dahil kasalanan nila ang pag-imbite sa kanya dito upang labanan ako nang hindi gumagawa ng tamang pananaliksik sa aking lakas. Kung hindi, hindi siya mapupunta sa ganitong kahabag-habag na kalagayan. Mahinang mahulaan ni Alvin ang iniisip ni Stanley nang ilagay niya ang kanyang sarili sa posisyon ni Stanley. Kung alam lang ni Stanley ang tungkol sa lakas ni Alvin ng mas maaga, hindi niya sana kalabanin si Alvin kahit ano pa ang iniaalok sa kanya ng Black Ketresek. Gayunpaman, kahit ako ay hindi ko inaasahan na ang aking pag-atake ay magiging napakalakas pagkatapos kong ipadala ang lahat ng aking Sun Saint origin na pinalaki ng banal na kakayahang, ang Elementary Devouring Tactic, sa Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword. Nang maalala ni Alvin kung paano dinurog ng Jasper Celestial Sword ang pag-atake ni Stanley nang walang kahirap-hirap at pinalipad ang Dharma Rod, bahagyang nagulat din siya. Hindi siya 100% sigurado sa magiging resulta kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake. Sa oras na iyon, medyo nakaramdam din siya ng pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, si Stanley ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stage, at taglay pa niya ang Super Saint Weapon, ang Dharma Rod. Siya ay hindi magagapi sa mga powerhouse sa ibaba ng 9th form of the Saint Celestial Stage. Kung wala si Alvin, ang welga ni Stanley ay magiging angkop sa isang taong kilala bilang pinakamalakas na powerhouse sa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, kumpara sa welga ni Alvin, ang welga ni Stanley na naglalaman ng lahat ng kanyang lakas ay namutla kung ikukumpara. Ang agwat sa pagitan ng puwersa ng kanyang welga at ng akin ay hindi ganoon kalawak, ngunit kahit isang maliit na agwat ay gumagawa ng malaking pagkakaiba sa aming antas. Dahil dito, napunta siya sa isang kahabag-habag na kalagayan. Itinuring ni Alvin ang kanyang sarili na maswerte nang naisip niya ito. Kung hindi ko gagamitin ang lahat ng aking Sun Saint origin at pagsamahin sila sa Jasper Celestial Sword, at sasayangin ito sa paglalagay ng divine abilities o pagsasama-sama ng aking 10,000 swords territory para itago ang espada, maaaring hindi madaig ng aking atake ang atake ni Stanley. Maaaring mabaligtad ang kalalabasan kung nasayang ko kahit kaunti ang aking Sun Saint origin. Natalo na sana ako o napatay. Napabuga siya ng malamig na pawis habang iniisip iyon.
Nadama niya ang kanyang desisyon na ipagsapalaran ang paglantad sa Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, ay ang tamang desisyon. Kahit na malaman ng mga tao kung gaano ito katangi-tangi, sulit pa rin ito. Kung tutuusin, nakaraos siya dahil dito. Habang si Alvin ay malalim ang iniisip, ang mga tao sa paligid ay nagsimulang bumalik sa kanilang pakiramdam isa-isa. Lahat sila ay natulala sa mga nangyari. Marami sa kanila kahit nananaginip at kinurot ang sariling hita para tingnan kung gising o tulog. Tukuyin natin ang ating tagumpay sa pamamagitan lamang ng isang welga. Isa ito ang mungkahi ni Alvin kay Stanley, isang Sectless Cultivator na ikalimang ranggo sa Supreme Saint Rangkang. Siya rin ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng 9th form of the Saint Celestial Stage. Bukod dito, mayroon pa siyang Super Saint Weapon, ang Dharma Rod. Ang welga ni Stanley ay tiyak na karapat-dapat sa kanyang titulo. Nang sumalakay si Stanley, inakala ng lahat na si Alvin ay papatayin o malubhang masasaktan. Gayunpaman, ngayong malinaw na ang kinalabasan, para silang biro. Sa kritikal na sandali, gumamit si Alvin ng isang sword-wielding technique sa kanyang espada na napuno ng kanyang Sun Saint origin na itinaas sa limitasyon nito. Hindi lang niya pinalipad ang Dharma Rod, kundi pinatay pa niya ang pisikal na katawan ni Stanley. Pinilit niya si Stanley na iwanan ang kanyang katawan at ihagis ang soul detaching technique na eksklusibong powerhouse sa o higit sa 8th form ng Saint Celestial Stage bago siya tumakas. Sa oras na iyon, nagulat ang lahat sa lakas ni Alvin. Nawalan sila ng salita kahit na tumakas si Stanley sa malayo. Ito ang isa sa mga pinaka-nakakagulat na sandali sa kanilang buhay. Lahat ay lumingon kay Alvin na hindi makapaniwala at naguguluhan. Sa wakas ay binasag ni Alvin ang katahimikan at mahinahong sinabi, "Black Ketresek, I will save your lives today since it's only a matter of time before devil clans invade the upper province. I don't want to see the number of powerhouses dwindle during such time. It's also because of this that I didn't pumatay any physical object of you." At saka, base sa mga pamamaalam niya, parang galit na galit siya sa Black Ketresek ngayon, sigurado akong maghihiganti siya sa sekta mo kapag naka-recover siya. Nang matapos siyang magsalita ay baka sa mga mata niya ang pangungutya. Ang mga tao mula sa Black Ketresek ay agad na namutla nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Noong una, natarante sila ng hayaan ni Alvin na makatakas si Stanley. Pagkatapos ng lahat, sa lakas na ipinakita niya, hindi magiging mahirap para sa kanya na sirain ang kaluluwa ni Stanley. Sa nangyari, sinadya niyang palayain si Stanley para maghiganti si Stanley mula sa Black Ketresek sa hinaharap. Sa madaling salita, gusto ni Alvin na gumamit ng mga kamay ng ibang tao para gawin ang kanyang maruming gawain. Natural, hindi sila naniniwala sa spiel ni Alvin tungkol sa pagliligtas ng kanilang buhay dahil malapit ng lusubin ng Devil Clans ang Upper Province. Kung talagang nagmamalasakit siya sa kakulangan ng mga powerhouse para harapin ang Devil Clans, papatayin ba niya si Kangshan, ang Golden Lion King, sa unang lugar? Tagapag-alaga Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, ang mga tao mula sa Fire Worship Sect ay hindi maiwasang mapangiti. Pareho silang nag-iisip ng mga tao mula sa Black Ketresek. Naisip din nila na pinabayaan niya si Stanley dahil gusto niyang maghiganti si Stanley mula sa Black Ketresek. Gayunpaman, batay sa pamamaalam ni Stanley, tila galit din siya sa Fire Worship Sect. Hindi dapat siya pinakawalan ni Guardian Alvin. Paano kung target din niya ang sekta namin kapag naka-recover siya? Kumunat ang noo ng dalawang vice-sect leaders ng Fire Worship Sect. Bahagya silang nakaramdam ng disgusto. Bagamat nakaramdam sila ng hindi kasiyahan, natural, hindi sila nang ahas na ipahayag ito. Alam na alam nila na si Alvin, isang guardian of Fire Worship Sect, ay magugulat sa lahat sa Dao Martial Saint Land kapag kumalat ang balita tungkol sa labanan ngayon. Bukod dito, papalitan niya si Stanley bilang pinakamalakas na tao sa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stage at ikalima sa Supreme Saint Rangkang. Pagkatapos ng araw na ito, maging ang sect leader ng Fire Worship Sect ay iba ang pakikitungo kay Alvin. Ang isang tao ba ay isang taong kaya nilang sabihin ang kanilang sama ng loob? Lingid sa kaalaman ng mga tao mula sa Fire Worship Sect at Black Ketresek, wala ni isa sa kanila ang tama. Hindi nila alam na hindi hinabol ni Alvin ang kaluluwa ni Stanley at pinatay siya dahil wala na siyang lakas para habulin siya.
Hindi dahil sa takot siya sa kakulangan ng powerhouse ng salakayin ng Devil Clans ang Upper Province at hindi rin dahil gusto niyang maghiganti si Stanley mula sa Black Ketra Sect. Simple lang ang dahilan. Naubos na ni Alvin ang lahat ng kanyang lakas. Gayunpaman, dahil nanimbalik ang kulay ng mukha ni Alvin, at ang kanyang katawan ay hindi na nanginginig, walang makakapasabi na naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas. 2,208. Hindi mahirap para kay Alvin na hulaan ang mga kaisipang tumatakbo sa isipan ng mga tao mula sa Black Ketra Sect. Pinangunahan niya silang maniwala na sinadya niyang palayain si Stanley nang ihagis ni Stanley ang soul detaching technique para tumakas. Ito ay dahil ayaw niyang malaman ng mga ito na naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas. Kung nalaman ng mga tao mula sa Black Ketra Sect na siya ay walang pagtatanggol ngayon, malamang nagagawa sila ng hakbang sa kanya. Hindi niya akalain na mapoprotektahan siya ng mga tao mula sa Fire Worship Sect. Siya ay tuluyang maaga ng mga tao mula sa Black Ketra Sect. Natural, ayaw niyang mangyari ito. Whoosh! Sa oras na ito, ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, sa wakas ay bumalik sa kamay ni Alvin. Sa kasalukuyan, 80 hanggang 70% ng Sun Saint origin na ipinadala niya sa Jasper Celestial Sword ay naubos na rin. Ito rin ang isa pang dahilan kung bakit hindi na niya mahabol ang kaluluwa ni Stanley, na nagpapahintulot kay Stanley na makatakas. Gayunpaman, sa kabila ng maliit na halaga ng Sun Saint origin na nanatili sa Jasper Celestial Sword, ang Grey Sword Ray sa paligid nito ay naglalabas pa rin ng malupit at mapanirang aura na tila kayang sumunog sa anumang bagay. Ang sect leader ng Black Ketra Sect ay natakot nang makita niyang hawak ni Alvin ang kanyang espada habang nakatingin sa kanya at sa mga tao mula sa Black Ketra Sect. Ramdam niya ang mapangwasak na aura na inilalabas ng espada. Mabilis niyang sinabi, Alvin, huwag kang maglakas loob na kumilos ng walang ingat. Kung maglakas loob kang kumilos sa amin, ang Supreme Elder ng Black Ketra Sect ay personal na maghihiganti mula sa Fire Worship Sect sa hinaharap. Mas mabuting pag-isipan mo ang mga bagay-bagay. Pinalaki pa niya si Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketra Sect, para bantaan si Alvin sa pag-asang takutin siya. Kahit na ang Violet Dragon King at ang White Tiger King ng Black Ketra Sect ay nanatiling tahimik, bakas ng pangamba at takot ang kanilang mga mata nang tumingin sila kay Alvin at sa espadang hawak niya sa kanyang mga kamay. Masasabi nila kung bakit napakalakas ng welga ni Alvin ay dahil sa espadang ito. Ang espada ay parang mas nakakatakot sa kanila kaysa sa isang Super Saint weapon. Kung tutuusin, sigurado silang ang sandata ni Alvin ay mas nakakatakot kaysa sa alinmang Super Saint weapon sa 10 Great Saint Weapons ranking. Lubhang lumakas si Alvin pagkatapos lumabas sa Pseudo Realm na naiwan ng 3 Diablo. Malamang na nakuha rin niya ang espadang ito mula doon. Ang espada ay dapat na nagmula sa Land of Exile. Marahil ito ay isang Devil Sword na pinino ng isa sa mga Devil Clans. Dapat ay dinala ito ng 3 Diablo sa Dao Martial Saint Land. Sa katunayan, maging ang mga tao mula sa Fire Worship Sect ay ganoon din ang iniisip. Ang aura na ipinalabas ng espada at ang lakas na ipinakita nito ay higit na mataas kaysa sa anumang Super Saint weapon na alam nila. Kahit na ang 9 Cloud Sword at ang Traceless Sword na nasa 10 Great Saint Weapons ranking ay malamang na hindi kasing lakas ng espada ni Alvin. Paano kung ayaw kong pag-isipan ng mabuti? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga pananakot na ginawa ng sect leader ng Black Ketra Sect. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin habang nagsimulang bumangon ang hangarin sa pagpatay mula sa kanyang katawan. Kaakibat ng mapangwasak na aura mula sa Jasper Celestial Sword, naging sanhi ito ng takot sa mga tao mula sa Black Ketra Sect. Hindi sumagi sa kanilang isipan na si Alvin, isang tagapangalaga ng Fire Worship Sect, ay tatangging maglaro ayon sa mga patakaran. Kung iisipin ay gusto pa rin niyang patayin ang mga ito kahit na matapos siyang pagbabantaan ng sect leader ng Black Ketra Sect gamit ang pangalan ng Supreme Elder. Ang dalawang vice sect leaders ng Fire Worship Sect ay nag-aalalang sumigaw, Guardian Alvin. Taos-puso silang nag-aalala na papatayin ni Alvin ang grupong ito ng mga tao mula sa Black Ketra Sect. Batay sa kung paano pinatay ni Alvin ang pisikal na katawan ni Stanley sa isang hampas lang at pinilit si Stanley na talikuran ang kanyang kaluluwa, sigurado silang si Alvin ay higit sa kakayahan na patayin ang grupong ito ng mga tao mula sa Black Ketra Sect.
Maging ang apat na dakilang Guardians of Fire Worship Sect ay mabilis na ipinadala ang kanilang mga boses kay Alvin upang pigilan siya na patayin ang mga tao mula sa Black Ketra Sect. Guardian Alvin, alam kong galit ka, ngunit hindi mo maaaring patayin ang ilang taong ito mula sa Black Ketra Sect. Kung papatayin mo sila, ang Supreme Elder ng kanilang sekta ay tiyak na magdudulot ng kalituhan sa Fire Worship Sect. Ang tagapangalaga na si Alvin, ang Supreme Elder ng Black Ketra Sect ay nasa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Kung magpasya siyang gumawa ng kalituhan sa Fire Worship Sect ng walang pagpipigil, ang ating sekta ay mapapahamak. Bagamat malakas si Lord Sect Leader, hindi niya mapoprotektahan ang bawat tao sa sekta. Sa oras na iyon, ikaw ay nasa panganib din. Nang marinig ni Alvin kung gaano siya kapilit ng apat na Guardians of Fire Worship Sect na sinusubukan siyang hikayatin, halos humagalpak siya ng tawa. Hindi niya maiwasang humanga sa sarili niyang galing sa pag-arte. Kung narito pa ako sa lupa, malamang na manalo ako ng Oscar sa aking pagganap. Pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan ni Alvin ang mga tao mula sa Black Ketra Sect at mahinang nagsabi, maaari kong palayain kayong lahat ngayon, ngunit dapat pagbayaran ninyong lahat ang nangyari ngayon. Hindi naman mahirap ang aking kahilingan. Gusto ko lang naputulin ng sect leader ng Black Ketra Sect ang kanyang braso. Pagkatapos nito, lahat kayo ay makakaalis na. Lalong lumalamig ang boses niya nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, agad na naging seryoso ang ekspresyon ng sect leader ng Black Ketra Sect. Gayunpaman, dahil siya ang pinuno ng sekta, determinado niyang ginamit ang kanyang kanang kamay upang putulin ang kanyang kaliwang braso. For good measure, winasak pa niya ang brasong natanggal niya. Walang paraan para muling ikabit ang kaliwang braso niya. Leader ng sekta. Ang Violet Dragon King at ang White Tiger King ay natakot. Gayunpaman, hindi pa rin sila naglakas loob na kumilos ng walang ingat sa harap ni Alvin kahit gaano pa sila kagalit o kahihiyan. Matingkad pa rin sa kanilang isipan ang eksena ni Alvin na tinalo si Stanley sa isang strike lang. Hindi nila kayang masaktan ang isang powerhouse na tulad niya. Lord Sect Leader. Malungkot na sumigaw ang dalawang Vice Sect Leader ng Black Ketra Sect. Maging ang dalawang Karmapa ay hindi nang ahas na kumilos, saan sila kukuha ng lakas ng loob na kumilos. Guardian Alvin, masaya ka na ba ngayon? Ang sect leader ng Black Ketra Sect ay nagtanong sa malalim na boses habang tinitigan niya ng masama si Alvin. Baka sa mata niya ang galit. Scram! Scram ngayon bago magbago ang isip ko. Naiinip na sumimangot si Alvin at iwinagayway ang kanyang kamay na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Agad na umalis ang mga tao mula sa Black Ketra Sect. Lahat sila ay parang may natanggal sa kanilang mga balikat. Ang dalawang dakilang Karmapa ng Black Ketra Sect ay kumuha pa nga ng tigisang Vice Sect Leader para makaalis sila sa lugar na ito ng mabilis. Sa totoo lang, nag-aalala sila na magbago ang isip ni Alvin. Sa isang kisap lang ng mata, lumipad at nawala ang mga tao mula sa Black Ketra Sect at nawala sa paningin ng lahat. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag ang matataas na opisyal mula sa Fire Worship Sect. Kanina, nag-aalala sila na papatayin ni Alvin ang mga tao mula sa Black Ketra Sect dahil sa galit. Guardian Alvin, bagamat alam kong mas malakas ka kaysa sa akin, hindi ako makapaniwalang napakalawak ng agwat ng ating lakas. Si Stanley ay nasa ika-5 ranggo sa Supreme Saint Ranking, at malawak siyang kinikilala bilang pinakamalakas na tao sa ibaba ng 9th form of the Saint Celestial Stage. Ang isipin na hindi niya kayang tiisin ang isang strike mula sa iyo kay Justin. Tumingin siya kay Alvin at emosyonal na bumantong hininga. Tagapag-alaga Alvin, tinatago mo talaga ang iyong lakas. Tiningnan ni Guardian Heat si Alvin at ngumiti ng pilit. Nang maalala niya kung paano niya gustong kunin si Alvin bilang kanyang disipulo noong nakaraan, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan na nais niyang maghukay ng butas at magtago dito. Guardian Alvin, ako, si Lorien, ay bihirang sumuko sa mga tao kahit na mas malakas sila kaysa sa akin. Gayunpaman, simula ngayon, susuko na ako sa iyo. Sinabi ni Lorien kay Alvin na may magalang na ekspresyon sa kanyang mukha. Kapag lumabas ang na-update na Supreme Saint Ranking, ang Guardian Alvin ang hahalili sa pwesto ni Stanley sa Supreme Saint Ranking. Ang Guardian Alvin, ikaw ay magiging ika-5 ranggo sa Supreme Saint Ranking at malalaman ng mga tao na ikaw na ngayon ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng 9th form of the Saint Celestial Stage.
Sabi ni Yvonne. Sa sandaling matapos magsalita si Yvonne, ang matataas na opisyal mula sa Fire Worship Sect ay magalang na tumingin kay Alvin. Maging ang mga sanctum leaders ng White Tiger Sanctum at Azure Dragon Sanctum na dating may pagkagalit kay Alvin ay nagsimulang makaramdam ng paggalang kay Alvin. Ang lakas ni Alvin ay lubusang nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Panglima sa Supreme Saint ranking at ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng 9th form of the Saint Celestial Stage. Bagamat karaniwang kalmado ang ugali ni Alvin, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na emosyon nang marinig niya ang mga salita ni Yvonne. Itinuon ng 4 na dakilang Guardians of Fire Worship Sect ang kanilang atensyon sa Jasper Celestial Sword na hawak ni Alvin sa kanyang kamay. Si Justin ang unang nagsabi, "Tagapangalaga Alvin, ang iyong espada." Biglang tumunog ang boses ni Elder Hal. Dalhin ang iyong asawa at anak na babae ngayon at umalis sa Fire Worship Sect bago bumalik ang sect leader ng Fire Worship Sect. Nagulat si Alvin sa sinabi ni Elder Hal. Tama si Elder Hal. Si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, ay nasangkot sa isang matinding labanan kay Chen Jin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, sa isang hindi kilalang lugar. Walang paraan na makakabalik si Jackson ng ganoon kaga. Ngayon na ang perpektong oras para iligtas niya si Kelly at ang kanilang anak na babae. Elder Hal, salamat. Pagkatapos pasalamatan si Elder Hal, natuklasan ni Alvin na ang mga mata ng lahat ay nakadikit sa Jasper Celestial Sword sa kanyang kamay. Isang ideya ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Nakaisip siya ng paraan para ma-distract ang mga tao mula sa Fire Worship Sect. Mga tagapangalaga, Vice Sect Leaders, Elders, at Vice Hall Masters, tumingin si Alvin sa mga tao mula sa Fire Worship Sect. Ang Super Saint Weapon ni Stanley ay nahulog sa hindi kilalang lugar dito. Malinaw kung natatandaan na si Stanley ay tumakas sa direksyon na naiiba sa kung saan nahulog ang Dharma Rod. Dahil nasa magandang mood ako, hayaan mo muna akong maglaro ng lahat. Para sa Dharma Rod, ang sinumang makakahanap ng Dharma Rod ay maaaring panatilihin ito. 2,200 siyam. Ang lahat ng matataas na opisyal ng Fire Worship Sect na naruroon sa eksena ay isang banta kay Alvin kahit na isa lang itong Golden Flame Elder. Kung tutuusin, kahit na uminom siya ng medicinal pill na makakatulong sa kanya na mabawi ang ilan sa kanyang Sun Saint Origin Energy, ang kanyang lakas ay magiging katumbas lamang ng isang Golden Flame Elder ngayon. Sa oras na ito, kahit isa o dalawang Golden Flame Elder ay magiging malaking hadlang sa kanyang plano kung sila ay nasa paligid ng iligtas niya si Kelly at ang kanilang anak na babae. Dahil dito, kailangan niyang gumawa ng paraan para mahikayat sila palayo sa Fire Worship Sect para hindi sila makahadlang sa kanyang plano. Nakaisip siya ng ideya na gamitin ang Super Saint Weapon, ang Dharma Rod, upang makagambala sa kanila upang hindi sila makabalik sa Fire Worship Sect ng ganoon kaga. Ang Dharma Rod, kasama ang naputol na braso ni Stanley, ay lumipad sa hindi kilalang lokasyon kanina. Nang tumakas si Stanley, tumakas siya sa ibang direksyon. Nagpasya si Alvin na ito ay isang magandang paraan para ilayo ang mga taong ito sa Fire Worship Sect sa ngayon. Ang Super Saint Weapon, ang Dharma Rod, ay pag-aari ng sinumang makahanap nito. Naramdaman ng matataas na opisyal na bumilis ang kanilang paghinga nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Maging ang 4 na dakilang Guardians of Fire Worship Sect ay may parehong reaksyon. Ang Dharma Rod ay maaaring ituring bilang mga samsam ng digmaan ni Alvin. Natural, kaya niyang gawin ito ayon sa nakikita niyang akma. Dahil inihayag ni Alvin na ibibigay niya ito, paanong hindi matutokso ang mga tao mula sa Fire Worship Sect? Guardian Alvin. Seryoso ka ba? Mataimtim na tanong ni Lorian. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Siyempre naman. Nakangiti si Alvin habang tumatango. Hindi ako magbibiro sa harap ng napakaraming tao. Wala ba sa inyo ang interesado? Nagsimula na akong magbilang. Kung hindi ka aalis sa itinakdang oras, kahit na mahanap mo ang Dharma Rod mamaya, hindi ito sa iyo. Sinabi ni Alvin na udyukan sila nang makita niyang walang gumagalaw na umalis sa kabila ng pananabik na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig. Tara na. Akin ang Dharma Rod. Firms. Akin na yan. Ang matataas na opisyal mula sa Fire Worship Sect ay pumunta sa pangkalahatang direksyon kung saan nahulog ang Dharma Rod at ang naputol na braso ni Stanley.
Maging ang apat na dakilang Guardians of Fire Worship Sect ay gumawa ng kanilang mga hakbang. Sa katunayan, sila ang nangunguna. Dahil si Justin ang pinakamalakas at may pinakamataas na cultivation base, natural lang na ang bilis niya ang pinakamabilis sa lahat ng naruroon sa eksena. Ang Super Saint Weapon, ang Dharma Rod, ay pag-aari ng sinumang nakahanap nito. Dapat nilang aminin na ang Igalo ni Alvin ay talagang hindi mapaglabanan. Pagkaalis ng mga tao mula sa Fire Worship Sect, maririnig ang tunog ng pag-uhaw. Ang katawan ni Alvin ay nanginginig ng husto, at ang kanyang mukha ay namutla. Pagkatapos, sumukha siya ng isang subo ng dugo. Matagal na siyang nagtitimpi. Ngayong nakaalis na ang lahat, hindi na niya kailangan pang magpigil. Ngayong lahat sila ay pumunta na para hanapin ang Dharma Rod, oras na para ilayo ko si Kelly at ang aming anak na babae mula sa Fire Worship Sect. Pagkatapos uminom ng hilang medicinal pill at isang medicinal pill na tumulong sa kanya na mabawi ang ilan sa kanyang Sun Saint origin, lumipad si Alvin patungo sa ari-arian ng Fire Worship Sect ng mabilis hanggat kaya niya at pumunta sa Saint Land. Dito matatagpuan ang cultivation place ng Sect Leader of Fire Worship Sect, kung saan nakakulong si Kelly at ang kanilang anak na babae. Bagamat umalis si Stanley sa ibang direksyon, malaki ang posibilidad na natagpuan na niya ang Dharma Rod dahil mayroon siyang claim sa pagmamay-ari dito. Madali para sa kanya na mahanap ito. Bilang may-ari din ng isang Super Saint Weapon, alam ni Alvin ang link sa pagitan ng isang Super Saint Weapon at may-ari nito pagkatapos maitatag ang claim sa pagmamay-ari. Natitiyak ni Alvin na natagpuan na ni Stanley ang Dharma Rod at umalis kasama nito. Ito ay walang saysay kahit na ang mga tao mula sa Fire Worship ay buong lakas na hanapin ang Dharma Rod. Nakikita kong kaakit-akit kung paano maaaring umiral ang isang kaluluwa ng walang paghihigpit kahit na wala ang pisikal na katawan nito sa sandaling maabot ng isa ang ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage, ang Soul Detaching Form, na may Soul Detaching Technique. Napakaganda. Parang may extra life. Napuno ng pagkamangha si Alvin nang maalala niya kung paano nakatakas ang kaluluwa ni Stanley mula sa kanyang pisikal na katawan. Inubos ni Alvin ang lahat ng kanyang lakas sa Jasper Celestial Sword para hampasin si Stanley. Para sa kadahilanang ito, pagkatapos patayin ang pisikal na katawan ni Stanley, napapanood lamang niya ang pag-alis ng kaluluwa ni Stanley. Hindi niya hahayaang umalis si Stanley kung mayroon siyang pagpipilian. Gaya nga ng kasabihan, kailangang pauksain ang mga damo sa pamamagitan ng mga ugat o ito'y tatubo muli sa tagsibol. Naunawaan niya ito ng husto. Sa pagbabalik, ang Sun Saint origin sa katawan ni Alvin ay unti-unting nakabawi, at ang kanyang bilis ay unti-unting naging mas mabilis. Hindi nagtagal bago siya nakarating sa White Tiger Sanctum. Sa sandaling lumitaw si Alvin sa hangin sa itaas ng White Tiger Sanctum, agad siyang nakita ng nagpapatrulyang elder. Ito ay tagapangalaga Alvin. Natural, walang nang ahas na hadlangan ang landas ni Alvin tulad ng ginawa nila noon. Isinasantibi ang katayuan ni Alvin na mas mataas kaysa dati at pinayagan siyang pumunta kung saan niya gusto, sapat na ang lakas ni Alvin para pigilan silang lumapit sa kanya. Dahil bumalik na si Guardian Alvin, nangangahulugan ba ito na umatras na ang mga tao mula sa Black Ketra Sect? Maraming matatanda mula sa White Tiger Sanctum ang nag-isip nang makita nila si Alvin. Hindi nagtagal bago kumalat ang balita tungkol sa pagbabalik ni Alvin sa White Tiger Sanctum at lumikha ng kaguluhan. Bumalik na si Alvin. Ibig sabihin ba nito ay nabigo ang Black Ketra Sect na makuha ang gusto nila kahit na personal na dumating din ang Supreme Elder nila? Harumph! Dahil ang Lord Sect Leader ay nakapasok na sa 9th form of the Saint Celestial Stage, hindi na niya kailangang matakot sa Supreme Elder ng Black Ketra Sect. Ang mga tao mula sa White Tiger Sanctum ay mainit na nag-usap sa kanilang mga sarili. Samantala, si Alvin ay bumangon sa himpapawid pagdating niya sa Saint Land. Lumipad siya hanggang sa mga lumulutang na isla sa pinakamataas na punto, mayroon lamang isang lumulutang na isla. Sa ibaba nito, dati ay may 3 lumulutang na isla, ngunit mayroon na ngayong 5. Ang 2 bagong isla ay ang mga lugar ng pagtatanim ng 2 bagong hinirang na tagapangalaga, sina Alvin at Lorian. Isang Silver Flame Elder mula sa Fire Worship Sect na nagpapatrolya sa lugar ay nakakita ng ilang paggalaw at lumipad sa isang mapanganib na paraan.
Gayunpaman, nang makita niyang ang ibang tao ay si Alvin, agad siyang umatras. Laking gulat niya nang makita niyang nakabalik si Alvin nang hindi nasaktan. Ito ay si Guardian Alvin. Siya ay bumalik. Alam niya kung ano ang nangyari ngayon simula noong nakipag-usap si Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, kay Saint Origin, na naging sanhi ng kanyang boses na umalangaw-ngaw sa lahat ng dako sa Fire Worship Sect. Kelly. Hindi nagtagal, dumating si Alvin sa lumulutang na isla na matatagpuan sa pinakatuktok. Ito ang tanging lumulutang na isla sa antas na ito. Tila isang emperador na nakatingin sa kanyang mga nasasakupan. Ito ang cultivation place ng sect leader of Fire Worship Sect. Isang formasayon. Nang dumating si Alvin sa himpapawid sa itaas ng cultivation place ng sect leader of Fire Worship Sect, natuklasan niya ang presensya ng isang formation. Gayunpaman, madali para sa kanya na wasakin ang formation na ito gamit ang kanyang Sun Saint Origin na naka-recover ng kaunti at sa tulong ng Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword. Swish! Matapos kunin ni Alvin ang Jasper Celestial Sword at ipasok ang kaunting Sun Saint Origin dito, naglaslas siya at madaling winasak ang formation na humahadlang sa kanyang daraanan. Lumipad si Alvin patungo sa mansyon sa lumulutang na isla at tuwang-tuwa na sumigaw, "Kelly!" Bagamat hindi siya nagsasalita ng malakas, ang kanyang boses ay naglakbay sa bawat sulok ng mansyon dahil naglalaman ito ng kanyang Sun Saint Origin. Samantala, sa isang sulok ng mansyon, pabalik-balik ang isang magandang babae na may pag-aalalang ekspresyon sa mukha. Napahinto siya, nanginginig ang kanyang katawan, nang marinig niya ang boses. Itinaas niya ang ulo niya at tumangala sa langit. Nakita niya ang isang kulay ube na figure na may hawak na espada habang umaaligid siya sa langit. Ito ang figurang matagal na niyang hinahanap-hanap. Napuno ng emosyon ang dalaga. Namumula ang kanyang mukha habang tuwang-tuwa siyang sumigaw, "Young Master!" Ang taong ito ay walang iba kundi si Kelly. Nang makita niyang ligtas na ang kanyang lalaki, lumuwag kaagad ang kanyang puso. Kanina, nang malaman ni Kelly na ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, isang powerhouse na pumangalawa sa Supreme Saint Rankang, ay dumating upang maghanap ng gulo sa kanyang lalaki, nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa. Parang lalabas ang puso niya sa dibdib niya. Siya yun. Nagbalik na siya. Hindi naman siya binigyan ng problema ng mga taga-Black Ketre Sect. Lumabas si Brianna mula sa isang silid sa gilid nang marinig niya ang kaguluhan. Nang makita niya ang pamilyar na lilang figure, ang pagtataka ay makikita sa kanyang taglagas na mga mata. Natural, narinig din ni Brianna ang boses ni Chenjin kanina. Alam niyang dumating ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect na may masamang intensyon. Nag-aalala rin siya. Kelly. Bagamat hindi malakas ang boses ni Kelly, narinig pa rin siya ni Alvin mula nang ilabas niya ang kanyang divine consciousness. Agad niyang hinanap kung saan nanggaling ang boses. Ginamit niya ang kanyang strange pupil at nakita niya ang magandang figure na matagal na niyang gustong makita. Kelly. Tuwang-tuwa si Alvin. Mabilis siyang bumaba at tinahak ang daan patungo sa Kelly. On his way there, may nakasalubong siyang ibang formation. Sa isang laslas ng kanyang espada, madali niya itong nasira. Sa sandaling wasakin ni Alvin ang formasayon. Saint Girl. Naramdaman agad ito ni Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, na nakikipaglaban sa Supreme Elder ng Black Ketre Sect sa isang lugar sa malayo. Naging seryoso ang ekspresyon niya. 2,210. Sino to? Sino ang Samire sa formation na itinakda ko sa labas ng courtyard kung saan nakatira ang Saint Girl? Matapos iwasan ang welga ni Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, sa isang segundo lang, si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, ay lumipad na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ngayon, bago umalis sa ari-arian ng Fire Worship Sect, casual na nagtayo si Jackson ng formation sa labas ng courtyard kung saan nakatira ang Saint Girl of Fire Worship Sect. Dahil ang formation ay naset up sa pagmamadali, ang kakayahan nito sa pagtatanggol ay hindi partikular na malakas. Kahit na ang isang Golden Flame Elder mula sa Fire Worship Sect ay madaling sirain ito. Itinayo niya ang formation para hindi makatakas ang Saint Girl at ang kanyang anak. Kahit si Brianna, ang pinakamalakas na tao sa tabi ng Saint Girl at ng kanyang anak na babae, ay walang kakayahan na sirain ang formation na iyon.
Dahil dito, nakaramdam siya ng ginhawa. Bagamat nakadama siya ng kaginhawahan, nagsagawa rin siya ng ilang pag-iingat. Itinayo niya ang formation sa paraang kung masira ang formation, agad siyang maaalerto. Nang maramdaman ni Jackson na nasira ang formation, masasabi niyang napakabilis nitong nasira. Nangangahulugan ito na ang taong nakasira sa formation ay may lakas na maihahambing sa isang Golden Flame Elder ng Fire Worship Sect. Marahil, ang taong iyon ay maaaring mas malakas pa kaysa sa isang Golden Flame Elder. Boom! 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 Nang iwasan ni Jackson ang welga ni Chenjin, ang welga ay marahas na dumaong sa tigang na burol sa ilalim nila. Isang pagsabog ang tumunog nang magsimulang yumanig ng malakas ang lupa. Lumipad ang alikabok sa tigang na burol. Tila isang digmaan ang naganap doon. Nang tumira ang alikabok, isang napakalaking bunganga ang makikita sa lupa. Ang tanawin ng bunganga ay magpapadala ng panginginig sa mga gulugad ng mga tao. Tila multo o demonyo ang nakatira doon. Jackson, ang lakas ng loob mong magambala habang inaaway mo ako. Matapos makaligtaan ng strike ni Chenjin, hindi na niya hinabol si Jackson. Nakapalibot siya sa hangin habang nakatingin kay Jackson na may seryosong ekspresyon. Napansin niya na si Jackson ay tila nag-ambala. Nalaman niyang isa itong tahasang kahihiyan. Elder lang, tawagin natin itong isang araw. Mayroon akong ilang bagay na dapat harapin. Kung may pagkakataon tayo, ipagpapatuloy natin ang laban na ito sa hinaharap, sabi ni Jackson nang marinig niya ang mga salita ni Chenjin. Sa sandaling ito, kahit si Chenjin ay hindi napigil ang manginig ng bahagya nang makita niya ang nanlalamig na tingin ni Jackson. Sa sandaling matapos magsalita si Jackson, hindi na niya hinintay ang sagot ni Chenjin bago siya agad na lumipad palayo, naiwan lamang ang kanyang after image. Nang makita ito ni Chenjin, mas naging seryoso ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi siya kumibo. Ito ay dahil alam niyang imposible para sa kanya na maabutin si Jackson dahil si Jackson ay nakabisado ang numero 1 kilusan na divine ability sa Dao Martial Saint Land. Nagtataka ako kung saan nakuha ni Jackson ang kanyang paggalaw na divine ability. Si Chenjin ay may baluktot na ekspresyon sa kanyang mukha. Baka sa mukha niya ang selos, pagtataksil sa kanyang nararamdaman. Wala pa akong narinig na Fire Worship Sect na nagtataglay ng ganoong divine ability. Saan kaya niya ito nakuha? Paano siya nagkaroon ng ganoong kahindek-hindek na engkwentro? Dati, si Jackson ay madaling nakataka sa akin kahit na ang cultivation base ko ay nasa 9th form of the Saint Celestial Stage. Hindi ko siya maabutin kahit na pagkatapos kong ihagis ang kanyang pinaka-ability sa Black at that time. Ang cultivation base ay nasa ika-8 anyo lamang ng Saint Celestial Stage. Ang pinakamahalagang divine ability sa Black Ketresect ay isang napakalakas na assist type na divine ability. Bagamat hindi ito ang numero 1 assist type na divine ability sa Dao Martial Saint Land, walang maraming assist type na divine abilities sa Dao Martial Saint Land na mas malakas kaysa rito. Gayunpaman, kahit na si Chenjin na nasa 9th form of the Saint Celestial Stage ay nagsumite ng divine ability na ito, napapanood lang niya si Jackson na dati ay nasa 8th form of the Saint Celestial Stage ay dumula sa ilalim ng kanyang ilong. Ipinakita nito kung gaano katangi-tangi ang kilusang divine ability na pinagkadalubhasaan ni Jackson. Noong ang cultivation base ni Jackson ay nasa ika-8 anyo lamang ng Saint Celestial Stage, hindi na siya maabutin ni Chenjin, lalo pa ngayon. Para sa kadahilanang ito, nang kita ni Chenjin si Jackson na itinalaga ang kilusang iyon na divine ability bago siya umalis, alam niyang hindi niya maaabutan si Jackson kahit na hinabol niya ito. Dahil alam na alam niya ito, bakit niya sasayangin ang kanyang lakas sa paggawa ng isang bagay na walang saysay? Ha! Biglang nagtaas ng kilay si Chenjin na parang may naramdaman siya. Itinaas niya ang isa niyang kamay at isang berdeng ilaw na lumilipad sa di kalayuan ay mabilis na bumaril sa kanyang palad. Nang ibukan niya ang palad niya para tingnan, may nakita siyang communication jade token. Basag. Matapos basagin ni Chenjin ang communication jade token, isang pamilyar na boses ang pumasok sa tainga ni Chenjin. Nang marinig niya ang mensahe, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto sa pagkagulat at hindi makapaniwala. Paano ito posible? Masyadong nakakagulat ang mensaheng nakapaloob sa communication jade token.
Ipinadala ito ng sect leader ng Black Ketre sect na nagdedetalye kung ano ang nangyari pagkaalis ni Chen Jin. Ang maswerteng batang brat na iyon na pumatay sa Golden Lion King ay nagawang talunin si Stanley sa isang welga lang. Pinilit pa niya si Stanley na iwanan ang kanyang pisikal na katawan at tumakas sa anyo ng kanyang kaluluwa. Napatay niya sana si Stanley, ngunit sinadya niyang paalisin si Stanley upang si Stanley ay maghayganti mula sa Black Ketre sect. Dahil sa kanyang sariling mga sekta, may banta pa nga ang sekta. Si Chen Jin ay lubos na nabigla. Hindi sumagi sa kanyang isipan na kahit na inalis niya si Jackson sa equation sa pamamagitan ng pag-abala sa kanya ng isang laban, ang Black Ketre sect ay mapupunta pa rin sa isang kahabag-habag na estado. Mayroon pa silang tulong mula kay Stanley, ang pinakamalakas na powerhouse sa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stage sa Dao Martial Saint Land. Ano ang hindi inaasahang pagkikita ni Alvin sa Pseudo Realm na iniwan ng tatlong Eminent Devils? Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan si Chen Jin. May mapait na ekspresyon ang mukha niya. Napaka-unfair nito. Bakit napakaswerte ng mga tao sa Fire Worship sect? Baka sa mukha niya ang dissatisfied expression ng iangat niya ang ulo niya para tumingin sa langit. Si Jackson man, ang sect leader ng Fire Worship sect, o si Alvin, ang guardian of Fire Worship sect, pareho sa kanilang hindi inaasahang pagkikita ay nagseselos kay Chen Jin na naramdaman niyang mababaliw na siya. Dahil sa kanilang hindi inaasahang pagkikita, nakuha ni Jackson ang numero 1 divine ability sa Dao Martial Saint Land, at si Alvin ay naging pinakamalakas na tao sa ibaba ng 9th form of the Saint Celestial Stage sa maikling panahon. Hindi pa ito tapos. Fire Worship sect. Alvin. Lagi kong tatandaan ang awayan na ito. Hindi mahalaga kung gaano nag-aatubili si Chen Jin, kailangan niyang aminin na ang Black Ketre sect ay natalo sa Fire Worship sect sa pagkakataong ito. Natural, si Chen Jin ay maaaring palaging pumunta sa Fire Worship sect at ilabas ang kanyang galit sa mga ordinaryong matatanda at disipulo doon. Gayunpaman, ang sect leader ng Fire Worship sect ay gagantay at ganoon din ang gagawin. Sa sandaling naisip niya ang mga kahihinatnan, pinili niyang magtiis hindi alitana kung gaano siya galit. Maraming taon pa ang hinaharap. Hindi naniniwala si Chen Jin na wala ng pagkakataon para sa kanya na pabagsakin ang Fire Worship sect. Sa ari-arian ng Fire Worship sect. Sa cultivation place ng sect leader of Fire Worship sect. Kay Kelly. Tumingin si Alvin sa dalaga na matagal na niyang inaasam na makita. Sa sobrang emosyon ay halos hindi na siya makapagsalita. Sabay taas ng nanginginig na kamay para haplasan ang maselang mukha ng dalaga. Gayunpaman, biglang tumigil ang kanyang kamay sa paggalaw. Natatakot siyang panaginip lang ang lahat at kapag hinawakan niya ito, mawala ito sa hangin. Ang maselang figurang ito ay lumitaw sa mga pantasya ni Alvin ng hindi mabilang na beses. Naguguluhan siya ngayong nakatayo ito sa harapan niya. Natatakot siyang baka isa na naman itong panaginip. Young Master. Tumulo ang mga luha sa maselang mukha ni Kelly na napakaganda na maaari pa nitong ibagsak ang isang lungsod. Nanginginig ang kanyang katawan habang inihagis ang sarili sa mga bisig ni Alvin, hindi napigilan ang sarili. Sa oras na ito, ang bagay na tinatawag na dignidad ng isang babae ay ganap na itinapon. Sa sandaling ito, ang tanging nakikita niya ay ang lalaking matagal na niyang pinagnanasaan. Ang init sa yakap ni Alvin ay nagpaunawa sa kanya na ang lahat ay hindi pa naginip. Nasa bisig niya talaga ang babaeng matagal na niyang hinahanap-hanap. Kelly. Hinigpitin ni Alvin ang pagkakahawak kay Kelly na parang natatakot siyang iwan siya nito. Huli na ako. I'm sorry sa pagdating ng huli. Hindi ka late. Hindi ka late. Patuloy na umiling si Kelly na nasa yakap ni Alvin. Sumulat ang kaligayahan sa kanyang maselang mukha habang siya ay humihikbi. Humigpit din ang kanyang mga kamay kay Alvin na parabang natatakot siyang iwan siya muli ng lalaking gusto niyang makita. Niyakap ni Alvin si Kelly. Sa sandaling ito, nakadama siya ng kapayapaan na parabang sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang daungan. Ang tahanan ng isang bayani ay nagsinungaling sa yakap ng isang babae. Sa oras na ito, isang boses ang biglang umalangaw at nabasag ang magandang kapaligiran na ito.
Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay palihim kang tumalikod habang ang sect leader at ang iba pa ay nakikipaglaban sa Black Ketre sect, di ba? Hindi ba dapat umalis muna tayo? Binuhat ni Brianna ang isang natutulog na batang babae sa kanyang mga bisig. Siya ay nagpakita sa tabi ni na Alvin at Kelly. Ang mga salita ni Brianna ay pumasok sa tenga ni Alvin at naging dahilan upang magising siya. Tama. Kelly, umalis muna tayo. Sa sandaling ito. Guardian Alvin. Ikaw talaga. Isang malalim na boses na puno ng galit ang dumagundong sa hangin. Si Alvin at ang dalawang babae ay natakot. Whoosh! Maya-maya pa ay may lumitaw na figure na parang multo sa harap nilang tatlo. 2,211. Isang figure ang biglang lumitaw sa harap ni Alvin at ng iba pa. Ito ay walang iba kundi si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect. Leader ng sekta. Nagulat si Alvin sa hindi ipinaalam na pagdating ni Jackson. Paano kaya ito? Ang sect leader ng Fire Worship Sect ay dapat na nakikipaglaban sa Supreme Elder ng Black Ketre Sect. Bakit siya bumalik kaagad? Nagbago ang ekspresyon ni Brianna nang makita niya si Jackson. Para naman kay Kelly, nagbago rin ang ekspresyon ng kanyang magandang mukha. Mahigpit niyang hinawakan si Alvin na para bang ang gawa mismo ang magbibigay sa kanya ng lakas ng loob na kailangan niya. Ang maliit na batang babae na hawak ni Brianna, sina Vilma, Alvin at anak ni Kelly, ay hindi gumagalaw sa mga bisig ni Brianna. Mahimbing na natutulog si Vilma dahil pinakain siya ni Brianna ng hindi nakakapinsalang tableta na magpapatulog sa kanya ng mahimbing. Ginawa niya iyon dahil ayaw niyang mag-alala si Vilma sa kanyang ina at ama. Guardian Alvin, hindi ko akalain na ikaw talaga iyon. Malungkot na tiningnan ni Jackson si Alvin. Malamig at galit ang mga mata niya. Bagamat napansin niyang may pagkakahawig si Alvin at ang mga kilay ng anak na babae ng Saint Girl, naghinala lang siya na si Alvin ang lalaki ng Saint Girl mula sa Lower Province. Wala siyang ebidensya para suportahan ang kanyang hinala. Sa lahat ng oras na ito, sinusubukan niyang maghanap ng mga paraan upang subukan si Alvin para makumpirma niya ang kanyang hinala. Sinadya niyang ipahayag na ang Saint Girl at ang kanyang anak na babae ay papatayin sa loob ng 3 buwan. Sa kanyang opinyon, kung si Alvin talaga ang lalaki ng Saint Girl, hindi niya kakayanin na panoorin ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Sa oras na iyon, ihahayag ni Alvin ang kanyang sarili. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Jackson. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jackson na ihahayag ni Alvin ang kanyang sarili bago pa man niya maisakatuparan ng maayos ang kanyang plano. Ako ba talaga? Nagulat si Alvin sa presensya ni Jackson. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at pagkalito sa mga implikasyon sa mga salita ni Jackson. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Malamig na napangiti si Jackson nang makita niya ang pagkalito sa mukha ni Alvin. Noon, napansin kong may pagkakahawig ang mga kilay mo sa anak ng Saint Girl. At saka, taga Lower Province ka rin. Kaya naman hinala ko na ikaw ang lalaking karelasyon ng Saint Girl. Anak na babae. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Jackson, likas niyang tiningnan ang maliit na batang babae sa mga bisig ni Brianna. Ang maliit na batang babae sa mga bisig ni Brianna ay kalahati lamang ng kanyang cute na mukha ang nakikita. Sa katunayan, ang pagkakahawig sa kanilang mga kilay ay mahirap itago. Siya ay anak ko at Kelly. Naramdaman ni Alvin ang paghila sa kanyang puso nang tumingin siya sa batang babae. Pakiramdam niya ay uminit ang kanyang puso. Ito ang kanyang anak na babae. Ito ang anak nila ni Kelly. Si Jackson ay nagpatuloy sa pagsasalita, gayunpaman, ang hula ko ay walang iba kundi isang hula na walang anumang ebidensya. Noong una, nagplano akong maghintay ng 3 buwan bago ako maglabas ng peking anunsyo tungkol sa pagbitay sa Saint Girl at sa kanyang anak na babae. Hindi ko inaasahan na ilantad mo ang iyong sarili bago ko man lang isakatuparan ang aking plano. Lalo siyang nagalit at nagalit. Tila umabot na sa kumukulo ang kanyang galit. Sa sandaling marinig ni Kelly at Brianna ang mga salita ni Jackson, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Wala silang ideya na inihayag ni Jackson na papatayin niya si Vilma. Iyon ay upang sabihin ang lahat ng mga chismis tungkol sa pagpatay sa aking anak na babae ay sadyang ipinakalat mo upang pain sa akin. Naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin.
Sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyayari. Hindi talaga pain. Parang pagsubok, walang emosyong sabi ni Jackson, hindi ako sigurado kung ikaw ang lalaki na hinahanap ng Saint Girl sa Lower Province. Gusto lang kitang subukan. Kung hindi, mabuti na lang. Kung ikaw. Kung gayon ito ay isang hindi mapapatawad na pagkakasala kahit na ikaw ang sect guardian of fire worship. Desidido siyang nagsalita. Malinaw na walang puwang para sa negosasyon. Sa sandaling ito, tumingin si Brianna kay Jackson at sinabi, Lord Sect Leader. Ang tagapag-alaga na si Alvin ay isa sa mga haligi ng fire worship sect. Hindi mo ba makaligtaan ang kanyang mga krimen? Noong nakaraan, ang fire worship sect ay palaging nagbibigay ng ilang uri ng immunity sa mga piling tao na may kinalaman sa mga batas ng sekta. Ang mga salita ni Brianna ay hindi lamang para hikayatin si Jackson na bitawan si Alvin, ngunit ito rin ay para makuha ang pagsang-ayon ni Jackson para sa kanyang kapatid na babae at Alvin na magkasama. Pinandilatan ni Jackson si Brianna na may madilim na ekspresyon nang marinig niya ang kanyang mga salita. Brianna girl, mas mabuting huwag kang makisali. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpigil kahit na alagad ka ni Guardian Heath. Kung si Kelly ay isang ordinaryong Saint Girl, si Jackson ay nagbigay ng kanyang pag-aproba para kay Alvin na makasama siya. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay isa ring mahalagang tao sa fire worship sect. Sa katunayan, malamang na siya ay nagkusa na maglaro ng matchmaker at gumawa ng isang magandang kwento ng pag-ibig sa fire worship sect. Gayunpaman, ang Saint Girl na ito ay hindi lamang basta ibang ordinaryong Saint Girl. Ang kanyang pinagmulan ay hindi simple. Ang kanyang pag-iral noon. Nakalink sa powerhouse na ang kapangyarihan ay katulad ng isang Diyos. Dahil dito, ayaw ni Jackson na lumaki pa ang usaping ito. Kailangan niyang humanap ng paraan para makulong si Alvin hanggang sa dumating ang powerhouse na iyon sa mundo para ibigay ang kanyang hatol. Batay sa mga salita ni Jackson kay Brianna, makikita na nakapagdesisyon na siya tungkol sa relasyon ni Alvin at Kelly. Hindi niya kailanman papayagan si Alvin at ang Saint Girl ng fire worship sect na magkasama. Hindi mahalaga na si Alvin ay kasalukuyang isa sa mga haligi ng fire worship sect. Nag-iba ang ekspresyon ni Alvin nang makita niya kung gaano katatag si Jackson. Noong una, akala niya ay patatawarin siya ni Jackson bilang pagsasaalang-alang sa kanyang lakas at kakayahan. Hindi niya inaasahan na si Jackson ay magiging matigas ang ulo. Sa sandaling ito, naunawaan niyang walang masayang wakas sa bagay na ito kaya hindi na siya nag-aksaya ng hininga. Mukhang kailangan kong linlangin si Jackson sa Seven Treasures Exquisite Pagoda at hayaan si Elder Hal na makipag-ayo sa kanya bago siya makalapit sa akin. Kung hindi, siguradong mamamatay ako. Kung ako ay mamatay, ang aking asawa at anak na babae ay nasa matinding panganib. Si Alvin ay walang ibang pagpipilian. Ito ang tanging paraan. Mabilis na isinagawa ni Alvin ang kanyang plano. Tinawag niya si Elder Hal, Elder Hal. Masyadong dekado. Baka hindi niya makuha ang pain. Sumagot si Elder Hal kay Alvin. Alam ko. Baka hindi siya maloloko. Gayunpaman, wala namang ibang paraan, di ba? Mapait na sabi ni Alvin. Ilagay ang Jasper Celestial Sword at ang Universe Ruler sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Susubukan ko at tingnan kung maibabalik ko kayong lahat sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Muling sabi ni Elder Hal. Natahimik si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal. Sinabi lang sa kanya ni Elder Hal na maaaring maibalik niya sila sa lower province. Elder Hal, ito. May pag-aalinlangan na sabi ni Alvin. Bago matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Elder Hal. Tigilan mo na ang pagtatanong sa akin. Ang kailangan mong gawin ngayon ay ibalik ang Jasper Celestial Sword at Universe Ruler sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Oo. Sa simula, hindi kailanman nilinlang ni Elder Hal si Alvin dahil dito, nagtiwala siya kay Elder Hal dahil ito ang iminungkahi ni Elder Hal, hindi siya nag-atubiling sumunod sa mga tagubilin ni Elder Hal. Mabilis na inilipat ni Alvin ang Celestial Supreme Treasures, ang Jasper Celestial Sword at ang Universe Ruler, na pansamantalang nakaimbak sa Spatial Ring sa Seven Treasures Exquisite Pagoda.
Nang ilipat ni Alvin ang Celestial Supreme Treasures, ang Jasper Celestial Sword at ang Universe Ruler, sa 7 Treasures Exquisite Pagoda, may napansin siyang kakaiba. Ang 7 Treasures Exquisite Pagoda na kasing laki ng isang maliit na alikabok ay tila lumipad palabas sa kanyang tainga. Tila nawalan siya ng kontrol dito. Natigilan si Alvin nang makita niya ito. Di ba sinabi ni Elder Hal na hindi niya kayang kontrolin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda kahit na siya ang Pagoda Spirit? Samantala, si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, ay sumigaw, "Alvin!" Sinugod niya si Alvin. Klang! 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 Kumikislap ang liwanag sa kalangitan at walang tigil ang tunog ng sagupaan ng espada sa hangin. Di nagtagal, lumitaw ang isang pabilog na kalasag sa ilaw mula sa 10,000 pulang dugo na sword chi sa paligid nina Alvin, Kelly, Brianna, at Vilma. Ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay nasa proteksyon din ng Light Shield. Ano ito? Nagbago ang ekspresyon ni Jackson nang makita niya ang Light Shield na nabuo ng sword chi na lumabas sa manipis na hangin. Sa isang palakpak ng kulog, ang Saint Origin ng isang powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage ay lumabas sa kanyang katawan. Ito. Nagulat din si Alvin nang makita niya ang biglang paglitaw ng Light Shield na nagpoprotekta sa kanila. Sa sandaling ito, malinaw na nakikita ni Alvin, isang sword cultivator, ang 10,000 pulang dugo na sword chi na lumikha ng Light Shield at ang nakakatakot na kapangyarihan nito. Ito. Ito ba ang pandaraya ni Elder Hal? RIP. Ang tunog ng pagkapunit ay nakakuha ng atensyon ni Alvin. Nakita niya ang isang luha na lumitaw sa bakanteng espasyo malapit sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Madilim at hindi niya makita kung saan patungo ang luha. Bago pa makapag-react si Alvin, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na humihila sa kanya, sina Kelly, Brianna at Vilma sa pagpatak ng luha. 2,212. Agad na napaluha si Alvin at ang iba pa sa kawalan ng ang pag-atake ni Jackson ay bumagsak mula sa langit na parang kidlat sa pabilog na Light Shield na nabuo mula sa pulang dugo na espadang chi. Boom! 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 Nabuo ang mga ulap ng kabute sa paligid ng liwanag na kalasag kasunod ng mga dumadagandong na pagsabog. Ang shockwave mula sa mga pagsabog ay naging sanhi ng pagyanig ng lupa na sumire sa malawak na patio. Ang shockwave ay naglakbay palabas mula sa wasak na patio patungo sa mga nakapaligid na lugar. Ang lugar ng paglilinang ni Jackson, isang malaking malawak na lupain, ay namina mula sa pag-atake. Umusok sa kung saan-saan. Parang dumating na ang apocalypse. Gayunpaman, si Jackson ay tila walang pakialam sa mga resulta. Natuon ang atensyon niya sa ibang bagay. Ito. Paano ito posible? Nagulat si Jackson sa kanyang natuklasan. Bagaman inatake niya ang harapang bahagi ng Light Shield, nanatiling hindi nagalaw ang Light Shield. Gayunpaman, ang lugar sa paligid nito ay ganap na nawasak. Bagamat ginamit lamang ni Jackson ang 70% ng kanyang lakas, kung sinubukan ng ibang mga powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage na depensahan laban sa kanyang pag-atake, hindi pa rin sila makakatakas ng hindi nasaktan. Ang Spherical Light Shield na nabuo ng 10,000 dugo Red Sword Chi ay nanatiling hindi gumagalaw habang ito ay umaaligid sa hangin. Ang luha sa kawalan na humila kay Alvin at sa iba pa ay dahan-daang nawala ng walang bakas. Nakatayo lang si Jackson at nanunood habang nangyayari ang lahat ng ito. My goodness! Ano ito? Napaisip si Jackson sa kanyang sarili habang tinitingnan ang Spherical Light Shield na nabuo mula sa pulang dugong sword chi. Wala siyang oras na mag-alala kung saan nawala ang 4 na tao. Ang Spherical Shield na umaaligid sa hangin ay tila isang pader na naghihiwalay sa dalawang mundo. Kanina, walang oras si Jackson para pag-aralan ng mabuti ang Light Shield. Ngayong pinag-aaralan niya ito, natuklasan niya ang mahina at maasim na amoy mula sa Light Shield. Ang amoy ay tila sinisira ang lahat ng bagay na naaabot nito. Kanina lang, walang oras para mag-observe ng mabuti at hindi niya ito napansin. Bukod doon, nakita niya kung gaano ito hindi nasasira. Walang alinlangan na ang taong lumikha ng gayong magaan na kalasag ay hindi nagmula sa makamundong kaharian. Alam na alam niya ito. Kung tutuusin, nakilala na niya ang ganoong kapangyarihan ilang dekada na ang nakalilipas.
Ang powerhouse na iyon ay may maladyos na kapangyarihan. Hanggang ngayon, sa tuwing naaalala niya kung paano itinaas ng powerhouse na iyon ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang kapangyarihan, siya ay papawisan ng malamig habang ang takot ay bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bago pa maipagpatuloy ni Jackson ang kanyang pag-iisip. Whoosh! Ang spherical shield na nabuo ng libu-libong dugo Red Sword Chi ay biglang naglaho sa harap ng mga mata ni Jackson na parang bugzo ng hangin. Ito ay nawala ng walang bakas. Sa maikling sandali, si Jackson ay nakatayong mag-isa sa bakanteng espasyo na nasira. Lugi siya. Sa wakas ay nabawi ni Jackson ang kanyang katinoan at bumaantong hininga. Ang napakalakas na light shield na nabuo mula sa 10,000 pulang dugong sword chi ay nawala ng walang bakas sa isang kisap lang ng mata. Alam niya na ang ibig sabihin nito ay ang powerhouse na lumikha ng light shield ay madaling nagpatawag ng shield sa isang wave lang ng kanyang kamay. Kahit na ang tao ay nagmula sa Devata Realm, upang makatawag ng ganoong magaan na kalasag sa pamamagitan lamang ng isang kuway ng kanyang kamay, ang taong ito ay hindi dapat maging simple. Napaisip si Jackson habang bumibilis ang kanyang paghinga. Maingat niyang tiningnan ang paligid, ngunit wala siyang nakitang kainahinala. Ang lower province ng Dao Marshall Saint Land. Sa labas ng isang sira-sirang nayon. Shrek. Kasunod ng tunog ng pagiging Tom, isang luha ang nabuo sa kawalan. Napahaba ang luha hanggang sa mahigit 10 metro ang haba bago tuluyang tumigil sa paglaki. Sa sandaling ito ay tumigil sa paglaki, ito ay nagsimulang lumiit ng mabilis tulad ng isang bukal na binitawan matapos itong hilahin ng mahigpit. Nang lumiit ang luha, 3 figure ang nahulog mula sa luha. May isang binata na nakasuot ng purple na robe at 2 dalaga na magkamukha kahit magkaiba ang kanilang tindig. May daladalang babae na mahimbing ang tulog ng isa sa mga babae. Sa sandaling lumitaw ang 4 na taong ito, nagbago ang ekspresyon ng binata na nakasuot ng lila habang sumisigaw siya sa dalamhati, Elder Hal. Ang biglaang sigaw ng binata na nakasuot ng lila ay nagulat sa mga babae. Mabilis na nalipat ang atensyon nila sa binata. Young Master, okay ka lang. Ang isa sa mga babae, ang may banayad na kilos, ay tumingin sa binata na may pag-aalalang ekspresyon ng magsalita ito, ang boses nito ay may bahid ng pag-aalala. Gayunpaman, tila hindi narinig ng binata ang tanong niya. Hindi siya kumikibo na may lungkot sa mukha. Walang tigil ang panginginig ng kanyang katawan na para bang dumaan sa matinding paghihirap. Alvin. Ang isa pang babae, isang matikas na ginang na may dalang bata, ay tumingin sa binata na nakasuot ng lila at pinagkunot ang kanyang mga balingkinita na kilay. Ang binata na nakasuot ng purple ay walang iba kundi si Alvin. Ilang sandali lang ang nakalipas, si Alvin, ang 2 babae, at ang bata ay nasa fire worship sect na matatagpuan sa kanlurang rehiyon ng Upper Province sa Dao Marshall Saint Land. Gayunpaman, sa isang iglap lang, lumipad sila sa kalawakan at nakarating sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Ang kanlurang rehiyon ng Upper Province sa Dao Marshall Saint Land. Gayunpaman, sa isang kisap lang ng mata, sila na. Sa panahong iyon, hindi lamang natuklasan ni Alvin na nawalan siya ng pakikipag-ugnayan kay Elder Hal, ngunit ang ugnayan sa pagitan niya at ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay naputol din. Matagal nang kinilala ng 7 Treasures Exquisite Pagoda si Alvin bilang Panginoon nito. Nagkaroon pa nga ng blood bond para pagtibayin ang kanilang ugnayan. Gayunpaman, ang bono ay nawala na ngayon ng walang bakas. Ang unang pumasok sa isip ni Alvin ay si Elder Hal ay gumamit ng isang ipinagbabawal na pamamaraan, upang protektahan sila at buksan ang isang luha sa kawalan upang ipadala sila mula sa Upper Province hanggang sa Lower Province. Sa proseso, sinira nito ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kung hindi nawas ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, bakit naputol ang pagkakaugnay niya sa pagoda? Kung mawawasak ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, imposibleng mabuhay si Elder Hal. Napaisip si Alvin habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Mula noon, nakuha ni Alvin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda at nakilala si Elder Hal, tinulungan siya ni Elder Hal sa bawat mahirap na sitwasyon. At ngayon, isinakripisyo pa ni Elder Hal ang kanyang sarili para protektahan siya. Elder Hal. Sumigaw si Alvin sa kalungkutan.
Lumuhad siya para parangalan ang espiritu ni Elder Hal na napunta sa langit. Bagamat hindi alam ni Kelly kung ano ang nangyayari at hindi niya alam kung sino si Elder Hal, ramdam niya ang sakit ng kanyang lalaki. Agad din siyang lumuhad para makasama siya. Si Brianna ay nakatayo sa gilid, natulala at hindi nakaimik sa mga kilos ni Alvin. Bukod dito, natarante rin siya sa biglaang pagsulpot niya sa lugar na ito. Ang lugar na ito, parang lower province. Ang heaven and earth spirit energy sa lugar na ito ay mas mababa kaysa sa upper province ng Dow Marshall Saint Land. Parang pamilyar kay Brianna. Ang pakiramdam ay katulad noong siya ay dati sa lower province. Kelly. Alvin na kanina pa nakaluhod sa wakas ay nagsabi sa paos na boses, nakabalik na tayo sa lower province. Ang dahilan kung bakit tayo nakabalik ay dahil sa sakripisyo ni Elder Hal. Siya ay nagsakripisyo ng sarili upang makapagbukas ng luha sa kawalan upang maibalik tayo rito, na nagpapahintulot sa amin na makatakas mula sa sect leader ng fire worship sect. Baka sa boses niya ang pighati at pagkabigo nang magsalita siya. Matapos pakinggan ang mga salita ni Alvin, sa wakas ay naunawaan ni Kelly kung bakit sobrang sakit ng kanyang lalaki kanina at kung bakit siya biglang lumuhad sa lupa. Ang nangyari, ang Elder Hal na ito ay nagsakripisyo ng kanyang sarili para iligtas sila at ibalik sila sa lower province. Agad na yumuko ng 3 beses si Kelly habang emosyonal niyang sinabi, Elder Hal, salamat sa pagligtas kay Young Master at sa aming lahat. Salamat. Bagamat hindi pa niya nakilala si Elder Hal, ang mabait na si Kelly ay nalungkot nang malaman niya ang kanyang sakripisyo. Elder Hal. Nang malaman ni Brianna ang nangyari, sumunod din siya at yumuko ng 3 beses. Batay sa lahat ng nalalaman ni Alvin, natural lang na naisip niya na isinakripisyo ni Elder Hal ang kanyang buhay at sinira ang 7 Treasures Exquisite Pagoda upang iligtas sila at ipadala sila pabalik sa lower province. Bukod dito, hindi na niya naramdaman ang ugnayan niya at ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Bukod dito, wala siyang maisip na iba pang posibilidad. Gayunpaman, tama ba ang conclusion ni Alvin? Ang kanlurang rehiyon ng Upper Province sa Dow Marshall Saint Land West Region. Sa isang lugar sa labas ng estate ng Fire Worship Sect. Isang binatilyo na nakasuot ng pulang dugong robe ang nagpusade sa ere. May hawak siyang miniature pagoda sa kanyang kamay. Kung narito si Alvin, matutukoy niya ang pagoda bilang ang 7 Treasures Exquisite Pagoda na nawala sa kanya. 2,213. Sa loob ng 7 Treasures Pagoda. Mapait na ngumiti si Elder Hal habang tinanong niya ang binata na nakasuot ng pulang damit, Panginoon, ayaw mo ba siyang batiin? Kanina, nang si Alvin ay kaharap ang sect leader of fire worship, ang binata na nakasuot ng pulang robe ang nagutos kay Elder Hal na linlangan si Alvin para ibalik ang Jasper Celestial Sword at ang Universe Ruler sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Bukod pa riyan, ang binata na nakasuot ng pulang damit ay siya ring nagutos kay Elder Hal na sabihin kay Alvin na ibabalik niya siya sa lower province. Ang binata na nakasuot ng pulang damit ang siyang nakalaban sa mga pag-atake ng sect leader ng Fire Worship Sect at pinabalik si Alvin sa lower province. Sa pilitin niyang pinutol ang ugnayan nina Alvin at 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa kasalukuyan, hindi na si Alvin ang Panginoon ng Celestial Supreme Treasure, ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, nawala sa kanya ang pagoda. Alam ni Elder Hal na mahihirapan si Alvin kapag bumalik siya sa lower province ng Dow Marshall Saint Land at natuklasan na ang ugnayan sa pagitan niya at ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay naputol. Para sa kadahilanang ito, tinanong niya ang binata na nakasuot ng pula kung plano niyang batiin si Alvin. Ang nakapulang binata ay walang iba kundi si Francis, ang Sword Soul ng Devata Artifact, ang Solitary Destructive Flame ng Heavenly Sword. Mayroon akong sariling mga plano, malamig na tugon ni Sword Soul Francis kay Elder Hal. Pagkatapos, bumangon siya sa ere bago nawala sa isang iglap. Matapos lumipad ng di tiyak na tagal at distansya, biglang huminto si Francis. Sa susunod na sandali, Shrek! Itinuro ni Francis ang isang bakanteng espasyo bago ang isang bahid ng pulang dugong sword chi ay bumaril mula sa kanyang daliri at napunit ang isang buta sa kawalan. 10 metro ang haba ng luha at mukhang nakakahingal. Sa sandaling lumitaw ang luha, kinuha ni Francis ang 7 Treasures Exquisite Pagoda at mabilis na pinasok ang luha sa kawalan.
Sa sandaling pumasok si Francis sa luha, nagsimula itong lumiit ng mabilis. Sa isang kisap lang ng mata, nawala nang walang bakas ang luha sa kawalan. Muling naging tahimik ang paligid. Sa isang magandang distansya mula sa silangang bahagi ng ari-arian ng Fire Worship Sect. Isang grupo ng matataas na opisyal mula sa Fire Worship Sect ang pabalik sa sekta. Ang mga mataas na opisyal na ito ay pinangunahan ng dalawang vice sect leaders ng Fire Worship Sect. Binubuo sila ng Golden Flame Elders at ng Vice Hall Masters ng Enforcement Hall. Pagkatapos ng napakatagal na paghahanap, hindi namin makita ang anino ng Super Saint Weapon, ang Dharma Rod. Sa tingin mo ba nahanap ng isa sa mga Guardians ang Dharma Rod? Biglang sinabi ng isa sa Golden Flame Elder mula sa Fire Worship Sect. Posible yan. Kung tutuusin, mas mabilis ang takbo ng mga Guardians kaysa sa aming lahat. Wala kaming nakatagpo ni isa sa kanila sa aming paghahanap. Malamang na isa sa kanila ang nakahanap na ng Super Saint Weapon, ang Dharma Rod. Isa pang Golden Flame Elder ang tumango bilang pagsang-ayon. Kung nahanap na ng mga Guardians ang Super Saint Weapon, ang Dharma Rod, dapat nilang ipaalam sa amin ang tungkol dito. Para kaming mga hanggal na naghahanap ng buong lakas para sa isang bagay na natagpuan. Ang isang Golden Flame Elder ay bumulong, hindi nasisiyahan. Maraming tao sa paligid ng Golden Flame Elders, kabilang ang dalawang Vice Sect Leaders, ang sumang-ayon sa kanyang mga salita. Sa pagpasok nila sa White Tiger Sanctum sa Fire Worship Estate, sinabi ng isa sa mga Vice Hall Masters ng Enforcement Hall, sinong Guardian ang nakakuha ng Dharma Rod. Maraming matataas na opisyal mula sa Fire Worship Sect ang nagsimulang magtalakayan nang marinig nila ang mga salita ng Vice Hall Master. Ang hula ko ay natagpuan ni Guardian Justin ang Dharma Rod. Sumasang-ayon ako. Kung tutuusin, sa 5 Guardian, si Guardian Justin ang pinakamalakas pagkatapos ni Guardian Alvin. Malamang na siya ang nakahanap ng Dharma Rod. Sa tingin ko, hindi ito si Guardian Justin. Lahat ay nagkakamali paminsan-minsan. Bagamat si Guardian Justin ang pinakamalakas at pinakamabilis, hindi ito nangangahulugan na tiyak na mahahanap niya ang Dharma Rod. May sense ang sinabi mo. Nahanap ba ng isa sa mga tagapangalaga ang Super Saint Weapon, ang Dharma Rod? Ang sagot ay, natural, hindi. Lumipad ang 4 na Guardians of Fire Worship Sect kung saan nahulog ang Super Saint Weapon, ang Dharma Rod, at ang braso ni Stanley. Masusing hinanap nila ang lugar at pinalawak pa nila ang paligid ng kanilang paghahanap. Gayunpaman, nabigo pa rin silang makahanap ng anuman. Matapos maghanap ng mahabang panahon, nagsimulang maghinala ang mga Guardians na bumalik si Stanley at kinuha ang Super Saint Weapon, ang Dharma Rod. Nagpa siya ang mga tagapangalaga na bumalik sa Fire Worship Sect pagkatapos ng kanilang walang kwentang paghahanap. Noong dumaan sila sa White Tiger Sanctum, narinig nila ang talakayan ng mga disipulo sa White Tiger Sanctum tungkol sa kamakailang Great War of Saintland. Mahusay na digmaan ng Saintland. Sa isang sandali, naisip ng mga tagapangalaga na sina Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, at Chen Jin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, ay ibinalik ang kanilang laban sa Saintland sa Fire Worship Sect. Pagkatapos, dali-dali silang pumunta sa Saintland. Nang dumating ang mga Guardians sa Saintland, napagtanto nilang may malaking nangyari sa Saint Islands na matatagpuan sa kalangitan. Mabilis silang umangat sa himpapawid at lumipad sa mga ulap at hamog patungo sa isang lugar na malapit sa kanilang mga lugar ng paglilinang. Napatulala ang 4 na Guardian ng Damapo ang kanilang mga mata sa lumulutang na isla na matatagpuan sa pinakamataas na punto. Ito. Ang cultivation place at mansion ng sect leader of Fire Worship Sect ay wasak. Bukod dito, ang kanilang sect leader ay nakatayong walang galaw sa hangin. Isang pilak na figure ang lumapit at bumati sa mga tagapangalaga. Pagbati, 4 na tagapangalaga. Ang taong ito ay isang Silver Flame Elder na nasa patrol duty ngayon. Ito. Anong nangyari? Tanong ni Guardian Lorien sa Silver Flame Elder na may pagtataka sa mukha. Sa oras na ito, alam ng 4 na tagapangalaga na ang estado ng lugar ng pagtatanim ng Jackson ay walang kinalaman sa Supreme Elder ng Black Ketre Sect.
Alam nila kung ang sect leader ng Fire Worship Sect at ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect ay nakipaglaban dito, ang pinsala ay hindi limitado sa isang bahagyang nasirang mansyon lamang. Pagkatapos ng lahat, ang isang labanan sa pagitan ng dalawang powerhouse sa Ninth Form of the Saint Celestial Stage ay maaaring mawala ang buong lumulutang na isla. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit sabi ng Silver Flame Elder na may mapait na ngiti, hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Guardian Alvin, nagkaroon ng malaking kaguluhan dito. Nang sumugod ako, ito ay nasa ganitong estado na. Matagal nang nakatayo doon si Lord Sect Leader. Lumingon siya para tingnan si Jackson na umaaligid sa itaas ng lumulutang na isla. Tagapag-alaga Alvin. Napakunot ang noo ng 4 na Guardians of Fire Worship Sect nang marinig nila ang mga salita ng Silver Flame Elder. Pagkaalis ng Silver Flame Elder, pumunta sila sa Jackson. Lord Sect Leader, ito. Anong nangyari? Ang pagdating ng 4 na Guardians of Fire Worship Sect ay nagpawala kay Jackson sa kanyang pag-iisip. Agad na lumuwag ang tensyon niyang katawan. Mas maaga, si Jackson ay nasa ilalim ng matinding stress nang mapagtanto niyang maaaring mayroong isang powerhouse na mas malakas kaysa sa anumang powerhouse sa mundo. Siya ay naging lubhang maingat, at hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat. Kaya naman matagal siyang nakatayo nang hindi gumagalaw. Pinabayaan lang niya ang kanyang mga bantay nang lumitaw ang 4 na Guardians of Fire Worship Sect. Napagpasyahan niya na ang powerhouse ay umalis na kanina. Wala lang. Umiling si Jackson. Ang mga Guardians ay tumingin kay Jackson nang may pag-aalinlangan nang marinig nila ang kanyang mga salita. Hindi intendo ni Jackson na itago ang katotohanan, ngunit talagang hindi niya alam kung saan magsisimula. Kung tutuusin, kung hindi ito personal na nasaksihan, magiging mahirap para sa isa na maniwala na ang isang powerhouse na may ganoong lakas ay talagang umiral. Kakabalik lang ba lahat? Napansin ni Jackson na tila pagod ang mga tagapangalaga, at nababalot sila ng alikabok na parang kagagaling lang sa mahabang paglalakbay. Oo. Tumango si Guardian Ivan bago siya malungkot na sinabi, nagpunta kami para hanapin ang Super Saint Weapon, ang Dharma Rod. Kaya naman matagal kaming nakabalik. Lumiwanag ang mga mata ni Jackson nang marinig niya ang mga salita ni Ivan. Ang Super Saint Weapon, ang Dharma Rod. Ang Dharma Rod ay lumitaw. Saan mo nakuha ang impormasyong ito? Ang Dharma Rod ay nasa pag-aari ni Stanley ngayon. Agad na ikinwento ng 4 na Guardians ang nangyari pagkaalis ni Jackson. Sinabi nila sa kanya kung paano nakipagtulungan ang Black Ketre Sect kay Stanley at kung paano natalo ni Alvin si Stanley. Nagulat si Jackson nang malaman niya ang tungkol sa nangyari. Ilang sandali pa bago siya nakabalik sa katinoan. Talagang tinalo niya si Stanley sa isang strike lang. Naging solemn na ang ekspresyon ni Jackson nang kumpirmahin ito ng 4 na Guardians. Kung hindi dahil sa maladyos na powerhouse, si Alvin, ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng Ninth Form of the Saint Celestial Stage, ay magiging isa sa mga haligi ng Fire Worship Sect. Ang Fire Worship Sect ay magiging mas malakas kung mayroon silang isang makapangyarihang guardian tulad ni Alvin. Napabuntong hininga si Jackson nang maisip niya ang tungkol sa pagkawala ni Alvin at kung paano siya nadala ng isang misteryosong powerhouse. Ito ay isang kabalintunaan. Ang kapalaran ay naglalaro sa mga tao. Lord Sect Leader. Nataranta ang 4 na Guardians nang makita nila ang reaksyon ni Jackson. Ang tagapag-alaga na si Alvin ay ang lalaking karelasyon ng Saint Girl. Siya ang ama ng anak na babae ng Saint Girl. Sabi ni Jackson sa malalim na boses. Nagulat ang 4 na Guardians of Fire Worship Sect nang marinig nila ang nakakagulat na paghahayag na ito. Baka sa mukha nila ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Sa nangyari, ang Guardian Alvin ay ang lalaki mula sa Lower Province na nakarelasyon ng Saint Girl. Siya ba ang matagal nilang hinahanap? Ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.